Isa si dating Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III sa mga naging susi sa pagkakaaresto at pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague sa The Netherlands. Sa ngayon, nagsisilbi na si Torre bilang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority at ngayong gabi ay mapalad po tayo na makakasama siya dito live sa PRTV Prime Studio si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang gabi po, General Torre. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Sir Jack, and magandang gabi, Ma'am Nina. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Oh, and finally, in person. Partner? Parang kailan lang kasi, sir, iba yung mga pinag-uusapan natin. Pero pwede pa rin pag-usapan dahil nakita na naman, muling lumutang yung mga videos po ninyo ng pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. No? Pero bago yan, doon muna tayo sa Order of the Day, GM. General Manager po kayo ng MMDA. Ang traffic pa rin Kaya po. Tsaka kanina, General Torre, for the first time, may pumarada ako sa maayos. Dahil sabi ko, baka mainip yung mga kasama ni General Torre at Ba't biglang dati hindi? minsan nandiyan ako sa kalsada Sabi ko, baka mainip yung mga kasama ni General Torre at biglang mag-tow ng mga sakay. Pero sir, kamusta ang mga first few months nyo bilang GM ng MMDA? Well, ito yung posisyon na andito ang mga problemang talagang napaka-challenging, napakalaki ng concern at napakarami ng mga ahensya na dapat coordinate at katuwang para ma-solve ang ating mga problemang ito. At dito po yung talagang madaling uminit ang ulo ng ating mga kababayan dito, lalo na sa Metro Manila, hindi ho ba? And sabi nga, lately, parang sumisikip daw lalo ang trapiko. Meron po ba kayo napansin na ganito? At ano po ang ating ginagawa para masolusyonan ang matagal ng problema sa traffic sa Metro Manila? Pag-upo ko, isa kaagad sa unang nating ginawa is makipag-link up sa ACADIM, sa National Center for Transportation Studies ng University of the Philippines, tapos sa Project NOAA para sa ating disaster resilience and disaster preparedness na sa UP rin. And lately, nakipag-coordinate na rin tayo sa PAG-ASA at meron na tayong mga MOA signing na nakahanda para ma-harness natin expertise ng technical agencies para mabigyan tayo ng solusyon based on empirical data. Kailangan kasi natin hindi hula-hula eh. Kailangan natin is talagang pag nag-craft tayo ng solusyon, nandun na kasama ang engineering, nandun na tinitake natin ang education aspect at enforcement ng traffic. So, hindi lang isang aspeto ang ating tinitingnan. Kaya, ang expectation ng iba siguro, dahil dati akong pulis huli lang ng huli ang ating gagawin. Hindi natin gagawin yun. Sa atin, kailangan muna yung engineering. Kailangan tama yung facility at yung mga facility at yung lalong-lalo na yung design ng kalsada para sa ating mga motorista at sa mga road users, including yung active mobility, nandun yung mga bisikleta, nandun yung mga naglalakad, nandun yung public transport, nandun yung private transport, nandun yung mass transport system natin. So integrated lahat yan. And yun nga, partner, nakita ko yung mga first few weeks nyo, nakita ko talagang pinopromote nyo. Nagbabike si General Torre. Di ba kung saan kayo napupunta talaga sa trabaho? Actually, may naghamon pa nga, di ba? Na parang may challenge na ginawa sa inyo. Hindi ba kayo, kumbaga alam natin na doon sa naging nyo bilang PNP chief, ay maraming kayo, di ba kayo di ba delikado para sa inyo kung magbabike kayo dahil very susceptible kayo, kumbaga? Andun naman palagi ang danger kahit saan eh. Minsan natutulog ka nga lang, nahulugan ng bato yung bahay mo, di ganun din ang nangyari. Ay sa akin ngayon, well, isa sa mga gusto kong ginagawa, meron ako yung Insta360. Sige, para kung may sumusunod man sa atin, may mangyari man sa atin, at least mapanood natin at doon man lang, ma-record natin kung ano nangyari sa atin. We solve our own case. Oo, tama. Dapat may 360 ka na talaga ngayon. Makikita mo, di ba? But sa mga ibang tao po, yung siguro yung mga nagda-drive katulad ko, parang hindi ko ma-imagine na mag-bike. Lalo na sa EDSA, parang hindi naman siya talaga conducive para po sa mga biker. Even yung iba po, may nagsuscooter pa nga dyan. Kanina nagta-traffic po si Jack, yung nakita ko sa EDSA. Yung kala ko, pedestrians po yung naglalakad or bisikleta. Puro motorsiklo pala yun. Yun nandun sa gilid. Actually, naging malaking issue yan, yung mga pagpasok ng motorsiklo sa mga bike lanes. No? Talagang, generally, at talaga namang by law, hindi talaga dapat mangyari yan. Pero, yun nga lang, ang argumento naman kasi na there are only 1,700
bicycle users in EDSA. And there are 170,000 motorcycle users. Sa atin ngayon, binabalansin natin ang pangangailangan sa pangailangan ng mga siklista at saka nakararami. Ako, isa sa mga siklista, talagang, I advocate talaga na dapat free ang bike lane. Pero yung pag traffic na, at may mga ganyan, may mga pumapasok, sinasaway na lang natin na lumabas kayo. Maging considerate kayo. Tapos pag hindi talaga makuha, andyan naman ang NCAP May no contact apprehension sabagay. policy. Abot yan hanggang sa bike lane. So, manghuhuli tayo dyan. First offense yan is medyo mabigat na kaagad. So, hopefully, talagang ma-enforce natin ang So, hindi niyo tao po, na wag pumasok sa bike lane. yung bike lane na yan will remain a bike lane. Kasi syempre, as you said, sir, no, na mas marami ang nagmumotorsiklo. So, hindi ba dapat i-serve natin yung mas kailangan ng nakararami? Chicken and egg, no? Kaya nga sabi mo, hindi mo ma-imagine ang sarili mo na magbisikleta kasi you feel very Unsafe. unsafe. Actually. You feel very Yeah. unsafe dyan sa bike lane na pinapasok ng mga motorsiklo. Yes. So, again, chicken and egg. So, we try to balance the needs, pero kailangan talaga nating i-enforce yung batas na sinasabi na bawal ang motorsiklo Pero sa bike lane. yun nga, General Torre, I'm sure, hindi lahat definitely ng kalsada ay pwede malagyan ng bike lane. Katulad sa Aurora Boulevard, 2 linya na lang. Kung lalagyan pa natin ng bike lane, magiging 1.5 na lang yung matitira. Pati sa may di ba? Yung, Meron pa nga sa Ortigas Avenue. yeah, Ortigas Meron pa rin Avenue, ba? yung papunta ng Santolan. Oo. Yeah, yung sa San Juan area. Kumbaga, kunyari, 3 lane, magiging 2.5 na lang. Kumbaga, sir, case to case po yan. Hindi Yeah. lahat. Kaya nga, sinasabi ko naman sa mga kasamahan kong mga cycling advocates, Opo. yung Move as One Coalition, Yes, kaharap ko sila. Sabi ko, pagpapasensyahan nyo pero ito, magre-real talk ako. Talagang, sa ngayon talaga, marami rin talagang rason na pwedeng i-forward para hindi ka magbisikleta. Kasi nga, mainit, wala kang paliguan, Oo. everything, if you don't want to bike. But if you want to go on biking, kasama na ngayon yung lakasan ng loob, andyan ang sense of adventure. On my part, yun ang ginagawa ko. Sense of adventure yan. Na nagbibisikleta ako, kasama na yun. Alam nating delikado yan. Alam nating may risk yan. Pero, kaya nga tayo tumatalon sa aeroplano. Kaya nga tayo nag-downhill sa bisikleta. Kaya nga natin pinapalipad ang motor, pinapalipad ang bisikleta. Kasi naghahanap ka ng thrill. So, this is part of the thrill, no? Sa akin lang yun. Hindi ganun karami ang may gustong ganun. Pero, isa yun sa mga motivator ko na andyan ang danger, let us just manage the danger. But we have to do this, we have to bike to work. Hoping na tayo, dahil nauna tayo, may mga susunod na hindi na kailangan gawin ang ginagawa ng mga trailblazers na mga naunang gaya ko. Opo. Pero in terms of sa traffic po, no, ano po yung nakikita ninyong, well, alam ko may mga long-term solutions po tayo. Pero in the short term, yung araw-araw na kalbaryo ng ating mga kababayan, what can we do? Do we need to impose more laws? O mas marami ba dapat bawal? Or manghuli ba talaga tayo, yung talagang, di ba, sumasuway sa batas? Kung titingnan kasi natin, EDSA has 250,000 to 300,000 maximum. Ang ideal capacity niya nasa 250 to 300,000 max. Right now, it is handling 470, 475. Wow. So may 50% congestion na tayo dyan. Masikip na talaga. Kaya may mga bumisita sa akin sa command center nga Anong gagawin natin? Dapat ganito, may mga ganun. Dinala ako sa command center. Sige, tingnan natin mula sa Pasay Rotonda hanggang sa monumento. Walang patid ang sasakyan pag rush hour. Walang patid ang sasakyan. Saan natin dadalhin yan? Isa ang daanan, isa ang Doon lang talaga. gustong puntahan parang at way yun of ang life. majority. So, ang solution dyan is complex interplay ng lahat. Policies, yung vehicle reduction, isa yan. Yung staggered work hours, isa rin yan. Siyempre, engineering solutions, andyan din. Pero, andyan din ang sagot ng mass transport. Ang first phase ng subway matatapos 2032. Pero siyempre, habang naghihintay tayo, anong gagawin natin? It's still 5-6 years away. So, habang wala yun, i-manage natin muna. Andyan yung mass transport natin, ang bus carousel natin, talagang ini-improve natin ang management niyan at ang operations niyan, under the OTR yan, andyan ang rails natin, yung MRT natin. At saka, hopefully, maging talagang tataas yung antas ng serbisyo ng PNR at saka yung Pasig River Ferry para yung tao mag-adjust sa kung ano ang appropriate na
appropriate na transport para sa kanila. Ayan. Tsaka yun nga, yung inaano, di ba? I'm sure bilang yung nag-advocate nga sa pagbibisikleta. Dati nagkaroon pa ng program partner na yung may mga tools, pag nasiraan ka, meron silang nilagay na parang poste doon. Meron pa rin pa ba nun? Or, Yes. The MMDA is maintaining bike shops in Meron pa rin. strategic places para kung may Okay. masiraan ka, ma-flat ka, magka-aberya ang bisikleta mo, mayroon ka mapuntahan na para masakluluhan ka, ma-assist ka, para makarating ka sa pupuntahan mo. Okay. Bago tayo pumunta sa dahig na, na topic po, well, sa ngayon po, ano pong mensahe niyo sa ating mga kababayan? You have advice, tips para po sa mga motorista, kahit papaano maibsan yung pinagdaraanan nating kalbaryo araw-araw? Aside dun sa sinabi natin kanina, diniscuss natin kanina, isa sa nakikita ko kasi sa ating kalsada, yung pakikipagkapwa-tao, kailangan natin talaga yun na maging considerate tayo sa ating mga kasamang motorista. Like, for example, unang-una, bisikleta. Ang bisikleta, nagbibisikleta yan. Talagang nakakapagod yan magbisikleta at kung ano man ang meron silang rason kung ba't sila nagbibisikleta, irespeto natin yon. Okay? Huwag natin pinahan. Huwag natin pinahan. Or Kung pwedeng, huwag Gitin, natin no? gitgitin. At kung pwede rin lang na huwag nang pumasok sa bike lane, kahit ano pa ang rason nyo, huwag pumasok sa bike lane kasi yun ang Irespeto na sinasabi lang. ng batas. Okay? So, secondly, yun naman sa mga transport, public transport, both sa mga drivers and road users ng public transport naman. Yung gustong door-to-door, pigil dito para primera, maya-maya, para kabilang. Tamad maglakad. Ayun na May nakita nga akong case isang compound, may dalawang gate May pumara sa unang gate, may pumara sa second Oo gate. nga Para po, bang, no? pwede bang Wala man share lang natin bus ang... stop. Or stop. Tamad maglakad At talaga. kung sa lugar na yun, nakita natin na pag tumigil ka, tigil ang lahat sa likod. Baka naman pwedeng doon na lang sa unahan na hindi ka makakaabala. Yun nga pakikipagkapwa-tao. Dahil kung ang burden is share ng lahat, Oo nga po. baka naman maibsan natin Ayun nga. ang kalbaryo nating lahat. Okay. Sana nga mapalitan yung ganyang mindset. Oo, At kaya nagsisimula nga po sa pinuno, Pero sana nga, talaga naman, marami kasing... Malaking tulong na rin yung mga ganun. oo, Mag-iba lang tayo ng mindset. Walang consideration talaga. Correct. Kaya nagkakaroon ng mga, ang tawag dito, road rage. Road rage. And sa ngayon, isa sa mga ina-advocate ko yung end-of-trip facilities. Nakausap ko na ang PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industries, at iba pang mga grupo na aking nakausap na pagbigyan nyo ang mga nagbibisikleta, bigyan nyo ng shower. Yun ang pinakauna talaga dyan. Para mag-bike to work sa umaga, pag galing sa bahay nila, pagdating sa opisina, pawis na pawis yan, hindi naman pwede yan na magtrabaho ng buong araw, na pawis, magpupunas-punas lang, bigyan natin ng shower. So, okay. kanina kausap ko ang Maynila, finload ko ang idea. Hopefully, they Payag will naman take po it. sila. They will take it, they will respond to the call at tingnan natin kung masuportahan nila kami ng Oo. shower facilities. Okay. Nakakainganyo nga yun. Baka mag-bike na rin ako. Sige. Okay. May iba po tayo, General Torre. Dinidinig ngayon sa The Hague ang crime against humanity na kaso ng dating Pangulo Rodrigo Duterte. At alam naman po ng lahat na napakalaki ng inyong naging papel para madala po sa ICC ang dating Pangulo. Ano po ang pakiramdam ninyo ngayon na nagsisimula na ang pagdinig? Well, nakita natin na ang confirmation of charges is a very solemn step. Isa sa very serious and very important step ng paglilitis ng kasong ito. Nakita natin na naki-clear out kung ano talaga ang mga charges against former president. Sa part naman ng pag-aresto ko 1 year ago, on my birthday, kaya kung titingnan mo, hindi nga ubra na talagang ginusto ko lang ang petsa just for the sake of it dahil birthday ko yun. May Birthday niyo, nakaprepare ako doon na ang birthday ko na lang last 5 minutes na lang ang kasama ko na lang doon nung bumalik ko sa opisina, yung pamilya ko na lang, ilang mga office staff ko Opo. Dahil whole day is nandun tayo sa trabaho natin. Ang pagtingin ko lang naman doon, isang pagsunod sa tawag ng tungkulin. It's just in a course of my duty na ginawa ko yung paghain ng warrant of arrest laban sa former president. There's no personal motives in there, and it's just being professional and just sticking to the job. Kasi hanggang ngayon, ano pong reaction nyo? Meron pa rin talaga nagpipilit na kidnapping daw po yung ginawa. Well, Nung they panahon na yun. filed those cases, wala namang nangyari sa korte because hindi naman uubra yun. Kasi kung kidnapping yun, di sana hindi na natuloy itong confirmation of charges na to.
Ayun. Well, ito pa po isang question na kailangan naming tanungin. Pasensya na po, pero tatanungin ko na. Oo. Naturing Opo, na no filter yung usapan. No filter po kasi itong segment na to. Well, ilang tulog na lang ba? Hindi, Ilang marami kembot pa. na lang, hindi. 2 taon pa. Well, 2028 na. At lumulutang na nga po ang inyong pangalan sa mga survey. Kayo po ba? Ano po ang inyong reaksyon sa mga panawagang tumakbo kayo sa halalan sa 2028? May survey? Nandiyan ang pangalan ko sa survey. My Lumulutang goodness. po. Oo, lumulutang eh. Sigurado naman yung pagtakbo ko. Ngayong Abril, andyan na yung takbo laban sa mga bully part 2. Okay, ang galing talaga. Ginawa na sumagot natin siya. yan last November 16, 2025 sa Greenfield City, Santa Oo nga Rosa. po, sir. Maraming salamat sa mga sumuporta ng takbo laban sa mga bully part 1 noong November 16 at mahigit 1,000 ang tumakbong runners doon. So this coming April, nakaset na naman ang ating takbo laban sa mga bully part 2. Okay, marunong sumagot si Oo nga. Marunong Kung hindi 2028 presidential elections, for example, yung calls for you to run for office, any political position na kung saan iboboto kayo ng taong bayan, kung hindi man presidente, vice-presidente, or senator. Hindi ko Lahat mahuso na. po ako ron. Saan galing yung mga Malambot naman posisyon sa na yun? papagsakan niya. Total, nandito Una na yun, sinasabi ko sir. sa mga sinasabi ko alam mo napakatagal pa ng 2028 at atin dapat talagang unahin muna tong baka hindi tayo umabot sa 2028 baka takin tayo sa puso sa dami ng problema na inaabot natin ngayon dito Oo sa nga po. MMDA, di ba? Opo, sir. So, yan, protect your heart, bike muna tayo to work para medyo huwag tayo atakehin makaabot ng 2028 pero in terms of mga plano, mahabang isipin pa yan at kung yan ay sabi nyo nga, tawag ng taong bayan, maramdaman ko. Pero sa ngayon kasi wala akong naramdaman na ganyan eh. It's really not within me. Matagal akong pulis. Ang akin ay execution ng trabaho. At gaya ng ginagawa ko ngayon, execution ng trabaho. It's nothing really looking into the political side of things. Siguro, sir, mensahe nyo na lang siguro sa publiko na po. Oy, ito, Ma'am Nina and Sir Jack, nandito na lang ako. I-flex ko talaga ito. Ang MMDA ngayon ay pwede nyo nang may 5-minute response kami ngayon. Ayan, Next week okay. or pagkatapos lang nitong February 25 event, next week ilo-launch namin yung 5-minute response. Ipakita namin sa inyo na pag tinawagan nyo kami sa MMDA Metro Base 136, ang aming number ay 136. May 02 lang yan na prefix. 02136. In 5 minutes, makakarating kami kung saan man kayo, halimbawa may banggaan. Yeah. Makakarating kami dyan sa inyo. At pagdating namin dyan, ang aming constable, malaki ang probability. Hawak niya na alam na namin yung clip ng inyong banggaan at tatanungin na lang namin anong Viber nyo, anong social media account nyo, Okay, Messenger, para and mabilis. everything. Ipapadala na namin sa inyo para within 10 minutes, makatabi na kayo, doon na kayo mag-usap sa isang malilim na lugar kung sino magbabayad ng insurance sa inyong banggaan at para makabalik na uli sa dating daloy ng trapiko. Kaya pwede niyong i-test ngayon. Alright. 02136, ang ating service guarantee dyan is that in 5 rings, yan ay sasagutin ng isang human operator. Okay. Human. Oo. Yes, human operator. Pwede natin i-test yan kung gusto nyo. Pag may Pagbalik niyo, may sir. mga Pagbalik niyo, sir, subukan natin po. sa ibang mga programa nyo, pwede nyo kaming i-test. Okay. 02136 Metro Base MMDA. Okay, Ayan. So, sir. it starts next week. Yeah. Okay. Pero sa ngayon, pwede na i-test yan. Sige Pwede po. na. Gumagana na yan. Nagro-road test na kami yan at nagagawa na namin. Okay. At i-grand launch lang namin next week. Okay, sir. Nako. Pwede na. Okay. Maraming salamat, MMDA General Manager Nicolas Torrio III, sir. Salamat at binigyan nyo kami ng oras dito sa Arangkada Balita. Maraming salamat, Ingat Sir po, Jack. sir, at good luck. Maraming salamat, Ma'am Nina. Opo.